Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pag-aaralan ngayong umaga. Matatagpuan po ito in the book of Job, chapter 42, verses 1 to 6. Job 42, 1 to 6. Ganito po ang ating mababasa. Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. You ask, who is this that obscure my plans without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. You said, listen now, and I will speak. I will question you, and you shall answer me. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Babasahin ko po sa Tagalog. Nang magkagayoy sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa ang mga bagay na totoong kagilagilala sa akin na hindi ko nalalaman. Dinggin mo, isinasamo ko sa iyo at ako'y magsasalita. Ako'y magtatanong sa iyo at magpapahayag ka sa akin. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga magulang, mga kapatid, mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Tinig ng Pag-asa. Dumating na po ba kayo sa pagkakataon na kayo po'y nasa sitwasyon na hindi na ninyo alam kung ano ang gagawin? Dumating na po ba kayo doon sa punto na katulad po ng atin pong example sa umagang ito na si Job, ay hindi nyo na alam ang susunod na hakbang sapagkat tila nothing is going on your way. Yung bang tila lahat ng gagawin ninyo ay mali at lahat ng gagawin ninyo ay hindi tama. At lahat ng bagay na nangyayari ay parang gamitin natin yung term na puro na lang kamalasan. Alam nyo, hindi naman lingid sa inyo kung kayo po'y nagbabasa ng Biblia kung ano ang nangyari sa buhay nitong si Job. Sa isang araw, naubos ang lahat ng kanyang ari-arian. Lahat ng kanyang mga alagang hayop ay ninakaw, nagkamatay, tinamaan ng kidlat, kasama ang kanyang mga alipin. Kung titingnan po natin sa simula ng mga talata sa aklat ni Job, namumuhay po siyang isang normal na uri ng pamumuhay, isang ideal kind of life. Yun po yung pinapangarap ng lahat sa atin. Lahat po tayo kaya nagsusumikap, nagtatrabaho, nagbabanat ng buto, para po dumating tayo doon sa punto na we will experience life like what Job experienced in the beginning. Di po ba? Sino po ang aayaw sa buhay ni Job nung hindi pa hinihipo ng Diyos ang kanyang mga ari-arian? Sino po ang aayaw sa buhay ni Job na ang lahat ng bagay ay meron siya? Lahat ng maibigan ay meron siya. Meron siya may mga kayamanan, maraming alagang hayop, may mga alipin na naglilingkod sa kanya, at ang kanyang mga anak ay namumuhay ng isang napakasarap na buhay. In fact, ayon sa Biblia, wala nang ginawa yung kanyang mga anak kung hindi magparty. At ang pamilyang ito, linggo-linggo may pagtitipon, paikutan, mula sa panganay, sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa makaikot muli doon sa mga anak ang kanilang mga pagtitipon. In fact, nung nga po sila'y namatay, at nung kinuha ng Diyos ang mga anak ni Job, sila po'y nasa kasiyahan, nasa gitna ng pagdiriwang, ng gumuho ang kanilang bahay na pinagtitipunan at lahat sila'y namatay. So kung titingnan po natin, napaka-ideal na ng ganung buhay. Pero alam niyo po mga kapatid, dito po sa mga talata na ating pag-aaralan, meron pong i-reveal ang buhay na nadiskubre ni Job. At napakaganda po ng kanyang discovery. No,
Ang akala ng tao, madalas, ay may control tayo sa ating buhay. Akala ho natin, we have full control of everything. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, wala po tayong control sa buhay na ito. May mga bagay po na mangyayari na gugulatin ka. Pero alam niyo po ba na iyon ay pagkilos ng isang merong control? Ang title po ng ating pag-aaral ngayon, God is in control. Hindi po ito madaling intindihin. Hindi po ito madaling unawain, lalo na po ng mga hindi naman nananampalataya sa Diyos. How can you say to them na God is in control? Hindi naman sila naniniwala sa Diyos. Pero lalo na po, nakakalungkot kasi may mga naniniwala naman sa Diyos, pero hindi matanggap ang katotohanan na this God that they believed is still the God who is in control. Kapag ikaw ay may control ng lahat ng bagay, anong pwede mong gawin? Hindi po ba lahat? Kaya mong gawin ng lahat. Kaya mong patigilin ito, kaya mong paandarin ito, kaya mong pasikatin ito, kaya mong palubugin ito, kaya mong paulanin dito, kaya mong patigilin ang ulan doon, kaya mong gawing tagtuyo dito, kaya mong gawing tagbaha sa isang lugar. Because you are in control. So if we believe that God is in control, everything, and I mean everything, that is happening sa buhay natin is according to His control. Pwede ba natin sabihin ng amen doon? Ngayon, sa ganung kasing paniniwala, sa ganung pananaw, lalago tayo sa pagtitiwala at magiging mature tayo. Hindi tayo parang bata na lahat ng bagay na hindi natin maiibigan na ipagrereklamo natin sa Diyos. Na lahat ng mangyayari hindi natin gusto ay para tayong batang uupo sa sahig, ipapadyak ang ating mga paa at magtatantrum sa Kanya. When will we grow up in our faith? Kailan tayo magiging mature sa pananampalataya, nakikilalanin natin kahit medyo mabigat sa ating kalooban na ang lahat ng nangyayari ay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po ang conclusion ni Job. Job's conclusion in all the things that happened to him is this. Sabi niya, I've come to the end of my understanding and I leave it all that. I've come to the end of my understanding. Ano po ibig sabihin? Sumagad na ako sa aking pagkaunawa. Yun naman po talaga ang totoo. Hindi po natin mauunawaan ng lahat ng bagay. Hindi po natin kayang maintindihan ang kalooban ng Diyos. At wala namang, hindi kailangan magpaliwanag ng Diyos sa iyo. Minsan po mga kapatid, yung sense of entitlement natin ang tindi. Ang gusto natin lahat ipaliwanag sa atin ng Diyos. Ang gusto natin lahat maunawaan natin. Kaso, your ways are not my ways, saith the Lord. Your mind is not my mind. My mind is not your mind. My will is not your will. Paano natin maiintindihan? Diyos na nga nagsabi, hindi nyo ako mauunawaan. Ang aking pangunawa ay hindi ninyo mauunawaan at ang aking isipan ay hindi ninyo isipan. Pero ang mga tao ngayon, gusto nila lahat ipaliwanag sa Kanya. Gusto nila ipaunawa, bakit namatay ang aking magulang? Ganun ang tanong, Lord, ba't ang tatay ko? Ba't ang tatay ko may sakit ngayon? Ba't hindi yung tatay ng iba? Hello? Kita niyo po yung pagiging masamang ugali ng mga tao. Mangyari na lahat ng mabuti sa Kanya. Huwag lang may mangyayaring masama. At pag may nangyaring masama, ang sasabihin niya, bakit ako? Nagiging paniki, ba't ako? Ganun po tayo Pero si Job, napakaganda po, sa kabila ng nangyari, pinakapangit na pong karanasan. Kabaliktaran ng unan niyang karanasan. Nakuha niyo po, di po ba ang buhay ni Job napaka-ideal? Then all of a sudden, in a click of a finger, everything changed. But he come to a conclusion. Ang sabi niya, I've come to the end of my understanding
and I leave it at that. My very existence is yours, O God. It is yours to unravel the mystery. It is yours to track the labyrinth ways, to handle the profound, to know the reason behind the inexplicable events of my life. In full surrender, ang ginawa ni Job, he backs off and he bows down. Tindi, di po ba? Sabi ni Job, ikaw ang nakakaunawa ng lahat, ikaw ang magbukas ng mga misteryo. Ikaw ang tumahak sa mga masasalimuot na daan na hindi ko nauunawaan. Ikaw ang magpaliwanag kung gusto mo. Pero ako, tatanggapin ko ang lahat ng bagay. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nagbawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. This is Job's way of acknowledging his inability to understand why. And whether we admit it or not, dadalahin din tayo ng Diyos doon sa mga pagkakataon na hindi natin maiintindihan. Na kahit na anong pagsasaliksik natin, na kahit na anong pag-google natin, wala tayong makukuhang sagot. Pero it doesn't mean na sa mga ganung pagkakataon, pinabayaan ka ng Diyos. Sapagkat katulad ni Job, may nangyayari sa dakong kaitaasan na para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Amen? So, ano pong makikita natin sa mensahe ni Job, sa kanyang mga talata, sa kanyang mga pahayag? Ano po ang sabi? Sabi po ni Job, ang kanyang nadiskubre, God's purpose is unfolding and nobody can hinder it. Yun po yung magandang konklusyon sa mensahe ng buhay ni Job at maganda rin pong konklusyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan po ninyo, number 1, God's purpose is unfolding and nobody can hinder it. Ang kalooban ng Diyos, ang layunin ng Diyos ay mangyayari at magaganap at walang makapipigil nito. Walang makapipigil sa Diyos sa kung ano ang gusto niya. Ito ang hindi maunawaan ng marami. Sino ka tao para pigilin ang kalooban ng Diyos? Ang pag-aakala ng marami, mas mahusay pa sila sa Diyos. At kaya nilang pasunurin ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Gaano karaming pagkakataon na ang Diyos ay hino-hold up natin sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Sa pag-aakala na kapag nasunod natin ang certain things, ay mapapasunod na rin natin ang Diyos. Mga kapatid, it doesn't work that way. It doesn't work that way. Ang Diyos ay Diyos. Alam niya ang lahat. Marunong siya sa lahat. At sovereign siya sa lahat. We cannot hinder the works of God. Even with your prayers. Nakuha niyo po? Kaya nga lagi ko sinasabi, ang pananalangin ay for the development of relationship lang. We are praying not to change things. Because sometimes, the things that we want to change is for our own good. Hindi po ba? Napakaraming pagkakataon na po na nangyari sa buhay natin. Na yung mga bagay na inaayawan natin ngayon, yung mga bagay na tinatakasan natin ngayon, yung mga bagay na galit tayo sa Diyos dahil nangyayari ngayon, pagkalipas ng araw, ay sasabihin natin, Lord, thank you, nangyari yung bagay na yon. Amen po ba o hindi? We cannot hinder the works of God. Even with our prayers. Kaya po sa pananalangin natin, mag-iingat po tayo eh. Baka po lumalabas tayo na parang gumagamit sa Diyos sa pamamagitan ng prayer. Baka po parang ang Diyos ay bank teller lang or bank ATM machine. Na kapag may kailangan ka, susundot ka ng iyong card na parang yung panalangin na yon ang passes mo para makuha yung gusto mo. But who are we to change the will of God? Mula pa kasi noon mga kapatid na paniwala ang tao
napaniwala ng tao ang kanyang sarili na pwede siyang humanap at makatagpo ng mga bagay na babago at kokontra sa kalooban ng Diyos. Mula pa noon, ganun ang gusto natin. Alam naman natin na ang lahat ng tao mamamatay, pero ang lahat ng tao humahanap ng paraan para kontrahin yung kamatayan. Tama po ba? Dahil wala pong gustong merong mamatay, kaya po hahanap tayo ng pangkontra para wag tayong mamatay. Pero sabi naman ng Bible, itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos noon ay paghuhukom. Pagsilang, kasunod na po noon ay ang kamatayan. May panahon sa lahat ng bagay sa silong ng langit. Pero ito po yung isang bagay na ayaw ng taong mararanasan. Ang kamatayan, ang pagkakasakit. Kaya ano ginagawa ng tao? Humahanap ang tao ng pananggalang para huwag maranasan ng karamdaman, para huwag maranasan ng kamatayan. Sabihin nyo sa akin kung hindi. Kaya minsan pumapatol tayo kahit sa alam nating mali. Kahit na alam nating hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung iba nga po, may karga-karga pa sa katawan ng mga anting-anting eh. May mga kinabisadong talisman, may mga kinabisadong orasyon, na kapag binabanggit nila yun, magiging ligtas sila, hindi sila magkakasakit. May mga natutunan tayong umiwas daw sa pusang itim kapag ikay lalabas ng bahay dahil may dalang malas, hindi ka suswertihin. Pag lilipat ng bahay, magdala ka ng bigas, ito una mong ipasok. Ano pong mga dahilan nito? Ano pong mga dahilan nito? Pag ikaw daw ikakasal para wag umulan, yung damit na isinuot mo, yung marumi, ilagay mo sa bubong. Ang dami po. I can count a lot of those things. Pamahiin. Ano po layunin? Ang mga layunin po noon para baguhin yung nakatadhanang mangyayari. Para baguhin ang mga nais ng Diyos na maganap. At ang masunod, yung gusto ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, kahit anong gawin mo, kahit anong magic meron ang mundong ito, mamamatay ka, tatanda ka, kukulubot ang mukha mo, at iiwanan mo ang lahat ng mga bagay na inipon mo sa mundong ito. That is God's purpose. And it will be unfolding. And nobody can hinder that. Kung si Job ang tatanungin mo, during the time na siya ay walang problema, during the time na hindi dumarating ang salot, during the time na hindi ninanakaw ang kanyang mga hayop, hindi namamatay ang kanyang mga anak, that was the ideal kind of life. Wala nang gustong umalis sa ganong klase ng ideal na buhay. Pero alam niyo po, ang plano ng Diyos, hindi ganon eh. Ang plano ng Diyos, lalo siyang pagpalain. Higit sa meron siya. Pero bago mangyari yon, kailangan munang mangyari ang kanyang palatuntunan. Amen? Ito po yung pangalawa. God's plan is incredible. And I will not comprehend it. God's plan is incredible and it is not for you to understand. Most of the time, it is not for you to understand. And I do believe, si Job na unawaan ito pagkatapos na. Kaya nga chapter 42 na itong pinag-aaralan natin eh. Hindi po ba? Sa dulong bahagi na po ng buhay, naintindihan ni Job ang pangyayari. Sa una, wala siyang ginawa kundi magtiwala. Pero sa dulo, naniniwala siya na there is something going on and there is a purpose unfolding and he cannot hinder it. He cannot stop it. So God's plan is incredible and you and me will not comprehend it. Wala naman talagang makakaalam kung anong magaganap. Ano mangyayari bukas? Alam nyo na po ba? Kaya nga po tayo, ang hilig po natin sa mga prophecy. Ang hilig natin sa mga hula-hula. Bakit? Gusto nating makasilip kung ano mangyayari bukas.
Pero wala nakakaalam noon. No? The plan of God is incredible. And we will not understand it. So ano po, wala namang handa talaga sa lahat ng bagay. Kasi ano po ang dahilan kung bakit gusto nating masilip ang future? Para paghandaan natin. Para baguhin natin. Kaya gusto po yung iba masilip na kung ano mangyayari bukas eh. Para mabago niya at maiayos niya ang kalagayan ng buhay niya bukas. Pero wala namang handa doon. Walang handa sa pandemic. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kung may sakit ka ngayon, pwedeng patungo yan sa kamatayan o pwede yan sa kagalingan. Pero walang nakakaalam nito kundi ang Diyos na nagtatakda ng buhay. Ang plano ng Diyos was so incredible and is so incredible and I will not comprehend it. Si Job, wala siyang ginawa kundi magtiwala. Umasa. Opo, habang dumadaan doon sa mga mahihirap na karanasan, habang dumadaan doon sa sakit ng sugat na idinulot ng kanyang karamdaman, dumating siya sa punto na sinabi niya sana hindi na ako pinanganak. Lahat naman ng tao darating doon sa ganung konklusyon kapag nasa matinding kapighatian ka na. Pero hindi niya kailanman sinumpa ang Diyos. Hindi niya kailanman sinumpa ang Diyos. Sana ganun din tayo. Na atin na lang ilagay sa ating isipan na kung anuman ang pinagdadaanan ko ngayon, anuman ang nararanasan ko ngayon, this is God's incredible plan for my life. At hindi ko man ito naiintindihan, pagtitiwalaan ko ang ating Panginoon. Pangatlo. God's reproof is reliable and I dare not ignore it. Ang parusa ng Diyos ay reliable at hindi ko kailangang paglabanan ito. Tandaan po natin na ang parusa ng Diyos ay pagtutuwid. Kaya dapat tanggapin at huwag itong labanan. Kapag pinapalo tayo ng magulang natin, sama-sama ng loob natin eh. Kapag napapagalitan tayo, sama ng loob natin. Hindi natin naiintindihan na kaya nila ginagawa yon ay para sa ating kabutihan. Kung ganun yung magulang natin dito sa laman, gaano pa ang ating Ama sa langit? He is more reliable than our earthly parents. He is more reliable than us, parents right now, giving reproof to our children. Mas magaling siya. At dahil mas magaling siya, pagtiwalaan natin siya sa kanyang mga pagtutuwid. Hindi dapat po tayo napupuno ng pagrereklamo at rebelyon sa kanyang kalooban. Alam niyo po, sinasabi ng Hebrews chapter 12, verse 5 hanggang 11. Samahan po ninyo ako. Tagalog ko po ito babasahin. Hebreo 12, 5 hanggang 11. 5 hanggang 11. 5 hanggang 11. Ganito po ang sabi. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalos sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong walang bahala ang parusa ng Panginoon. Take note, huwag ninyong walang bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinaparusahan ng kanyang ama. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak, saligaw kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nagkakaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan. At sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng Espiritu at tayo'y mabubuhay? Sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling.
ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makibahagi sa kaniyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Nakuha niyo po. Huwag niyo pong kakalimutan, Hebrews chapter 12 verses 5 to 11. Balikan niyo po at muli ninyong basahin. Tandaan po ninyo, God's reproof or God's correction is reliable. Don't dare to ignore it. Amen? Panghuli, God's way is best and I must not resist. Have you learned those things yet? Na yung plano ng Diyos ay the best. Na yung kalooban ng Diyos ay the best. Yung paraan ng Diyos ay the best. Have you come to realize na kung anong meron ka, galing sa Diyos? Kung may negosyo ka ngayon, galing yan sa Diyos. Kung may tahanan ka ngayon, may bahay kang malaki, galing yan sa Diyos. Kung ilan na sasakyan mo, galing yan sa Diyos. Kung may pera ka sa bangko, galing yan sa Diyos. Kung anuman ang meron kang mabuti, galing yan sa Diyos. Ang tanong, papaano yung hindi mabuti? Papaano yung hindi mo gusto? Papaano yung mga trahedya? Papaano yung mga hindi mo pinaghandaan? Kanino to galing? Opo, kung galing man ito sa kaaway ng Diyos, kung galing man ito sa masama, huwag niyo pong kakalimutan, pinahintulutan ito ng Diyos dahil meron siyang planong mas mabuti kaysa sa plano ng masama. Amen? At ito po ang totoo, kapatid. Kapag pinadaan ka ng Diyos sa mga parusa ng buhay, kaya mo yan, kaya yan pinayagan ng Diyos. Kaya mo yan. Lalang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 10:13, wala namang pagsubok na nararanasan natin na hindi dinanas ng ibang mga tao. At ang sabi po, tapat ang Diyos na kapag dumating ang mga pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. Have you come to realize that? Your business is about your God. Your family is about your God. Everything you claim to possess, He owns. Every privilege you enjoy is granted by His grace. None of it is deserved. Minsan po, masyado tayong entitled Pakiramdam natin, lahat ng mabuti, tama, bigay sa atin. At iiwas tayo sa mga bagay na masama. No. Ang plano ng Diyos ay para sa kabutihan. Kahit yung hindi natin naiintindihan. Job got all that. Meron siyang kayamanan, meron siyang pamilya, may hanap buhay. Lahat ng mabuti, pero isang araw, nawala ang lahat ng ito. Bakit nawala? Kasi po, pinatunayan ng tunay na may-ari na siya ang may kontrol ng lahat ng iyon. Kaya lagi ko pong ipinapaalala doon sa mga nakakabili ng sasakyan, ng bahay, at ipapadedicate. Lagi ko pong reiteration, mga kapatid, hindi atin ito. Katiwala lang tayo nito. At itinatalagan nyo ba ang sasakyang ito sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan? Dahil ang paniniwala natin, kung babawiin ng may-ari at ng tunay na may-ari ang mga bagay na ito, dapat handa tayo. Amen? Ngayon po, pag nagkakasal ako, ganun na rin Lagi ko po sinasabi doon sa ikinakasal ko, ikaw babae, naniniwala ka ba na ang lalaking ito'y mamamatay din? It may sound very morbid on a marriage ceremony. But I would like to give reiteration to that. Ikaw lalaki, naniniwala ka ba na ang babaeng ito ay mamamatay din? Hindi natin alam kung sino sa inyo ang mauuna, pero lahat tayo'y mamamatay. Ngayon,
Anong gusto kong ibigyan ng emphasis? Dahil lahat naman ng bagay sa mundong ito ay pansamantala, ang bawat isa sa atin ay babawiin ng tunay na may-ari anytime. Dapat nating samantalahin ang lahat ng pagkakataon na maglingkuran, magmahalan, magunawaan dahil hindi natin tangan ang ating buhay. Pero I would like to give reiteration, God's way is always the best. And we must not resist. Ano pong resulta ng mga pangyayaring ito sa buhay ni Job? So ang resulta po, blessing after another. One blessing after another. In fact, double blessings upon double blessings comes his way. Once God placed his mighty hands on the man's shoulder, Job finally got it. Kung sinamahan ng Diyos si Job, sasamahan niya rin tayo. At ang sabi ng Biblia, si Job ay tao ring katulad ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, dalahin ko po na sa umagang ito'y napagpala tayo at napaalalahanan ng mensaheng ito ng buhay ni Job. Lagi po nating tandaan, God's way is the best and I must not resist it. God's reproof is reliable and I dare not ignore it. God's plan is incredible and I will not comprehend it. And God's purpose is unfolding and I cannot hinder it. Pagpalain tayo ng Panginoon, dumulog po tayo sa Panginoon sa diwa ng panalangin. Mga minamahal na mga kapatid, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Idalangin po natin ang ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Let us pray for Kuya Nestor Sinfuente at sa kanyang anak na si Ayi. Patuloy nawa na maranasan niya ang pagkalinga at pag-ibig ng Diyos. Ganon din po, idalangin po natin ang mga may karamdaman. Pag-pray po natin si Kuya Bobby Marasigan, si Tatay David Marasigan, si Kakang Lole Atanasio, si Nanay Engay Hinido, si Nanay Anchang Rodriguez, si Tatay Bitoy, ang Kuya Ikoy, at ang Ate Gaying Ramos. Pagpalain nawa sila ng Panginoon. Bumabati rin po tayo ng 50th wedding anniversary kay Nanay Dadeng Garcia at kay Tatay Omar Garcia. Ang pagbati po ay galing sa kanyang anak na si Ney at sa manugang ni si Armin at kanyang mga apo. Pagpalain nawa po kayo, Nanay Dadeng at Tatay Omar, ng marami pang mga taon ng maliligayang pagsasama. Patuloy po nawa na idulog natin ang amin pong tatay, si Tatay Boy, sa inyong prayers. Pakisama po. Ganon din po ang patuloy na kalusugan ng aking may bahay na si Dang at ang pamangkin po ni Ate Heidi Mejia na nawa po ay makatagpo na ng kidney donor, si Epoy. At idalangin din po natin ang patuloy na kagalingan para kay Jules Masalunga, pag-iingat ng Diyos kay Jonah Adaw, at ang paggabay ng Diyos kay Ate Nita at kay Nanay Honor Santarin sa kanila pong pagbalik dito sa Canada. Ang amin pong si Kakang Lole, patuloy pong kalakasan, ang nawa ay pagkaloob ng Panginoon sa kanya, medyo mahina na po ang Kakang Lole. At patuloy po nating ilapit sa Panginoon ang mga personal nating hiling. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, hindi naman lingid sa inyo ang lahat ng bagay at ang katulad ng aming pinag-aralan. Lahat ng bagay ay alam mo and we cannot help but to believe that you are in control. O God, we believe and that is our faith. You are in control. At lumalapit po kami sa iyo ngayon, dumadalangin para sa aming mga mahal sa buhay, para sa aming mga kapatid, sa mga dumadaan sa pagsubok ng buhay. We are praying, O Lord, for continuous healing para kay Ate LV Paredes, kay Kuya Pedoy de Castro, kay Nanay Hema de Castro, kay Ate Lita Cadabedo, ang patuloy na pagpapala mo sa kanilang mga buhay, Panginoon.
Huwag mo po silang pabayaan. Ang mga biyaya na hindi nagkukulang, ang ipagkaloob mo sa mga may karamdaman. Ikaw po ang aming nilalapitan at umaasa na sa iyong mga kamay ay lagi pong may kasagutan. Panginoon, maraming salamat at ang mga kapatid ko po na may mga kahilingan ngayon, kung hindi naman po labag sa iyong kalooban ng mga hiling na ito, maaari po bang pagbigyan mo ang kanilang mga dalangin at ipagkaloob ang kanilang mga dasal. Maraming pong salamat sa iyo ang papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Good morning po sa inyong lahat, kay Ate Ading Hinido. Magandang araw po sa inyo at kay Kuya Dante, kay kapatid na Oscar Gabriel, kay Marilyn Gatchalian Lumage, kay Ate Judith Advincula, kay Tita Castillo, magandang araw po sa inyo, kay Kuya David Manipol, kay Ayi Advincula. Ayi, lagi kang kasama sa prayer namin. Ang pagpapala ng Diyos ang sumaiyo. At kay Eric, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ate Agi Victa, kay Alice Lumbres, magandang araw po. Si Nancy De Vera, ganon din po kay Ate Myra Paredes Libertino, kay Kuya Emay, patuloy pong kagalingan at kalakasan kay Ate Tessie Paredes Chu, kay Kuya Emay Paredes, kay Ate Tita Mildred Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang staff ng Aristocrat Restaurant, kay Brother Dong Kalunya, kung kayo po ay nangangailangan ng pagkain para sa mga party, handaan, wala pong restaurant na may dine-in ngayon, kaya kung gusto niyo po take out, you can go anytime sa Aristocrat Restaurant. Andun po, marami po doong pagpipilian mga pagkaing Filipino. Sa Tyndall Park po, sa corner, malapit po sa Mickey Way Tin. Palagay ko po, wala pong taga Winnipeg na hindi alam ang Aristocrat Restaurant. Yan. So, bisitahin niyo po ang Aristocrat Restaurant. Kay Alma Ragus, magandang araw po. Kay Maring Ami Santos, good morning. Kay Miriam De Guzman, kay Ate Yoli Kerubin, kay Gina De Castro at kay Kuya Pedoy, pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong sambahayan. Kay kapatid na Raquel Bayot, kay Ate Mirna Sapitan. Ate Mirna, good morning po sa inyo dyan. Napakaaga po, alam ko pong napakaaga pa dyan sa Amerika, pero salamat po sa patuloy po ninyong pakikinig. Kay Sara Colina, Sara, magandang araw sa iyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din kay Ate Nelia Ramos, yan, good morning po Ate Nel, yan, mga taga-Amerika po. No, alam ko pong mas maaga sa inyo dyan. Ate Neneng Sintos, kay Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw at pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Kuya Cesar Sanchez, nabasa ko po kanina si Kuya Bernice Sanchez, mukha pong may prayer request siya tungkol sa kidney. Panalangin po natin, mabilis po natatabunan yung mga comment. So isama po natin si Kuya Bernice sa prayer, ang kanyang kahilingan. Ganon din po si Kuya Larry Montillano, si Kuya Oscar Gabriel. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. At sino pa ba? Si kapatid na Olive Andamo, magandang araw po kapatid. Si Ate Marie Cruz at si Kuya Manix Cruz. Si Timothy James Bautista, magandang araw. Pagpalain kayo ng Panginoon team at ang inyong sambahayan. Patuloy kayong pagpalain. Ganon din po si Kuya Eric Maynez, si kapatid na Alvin at Virgie Darapisa, magandang araw sa inyo. Si Kuya Dol, si kapatid na Ruben Manabay, si Ate Marieta Escupin, si Ate Delia Magkawas, at ganoon din po si Kuya Van Magkawas. Congratulations po pala sa inyong anak, Ate Del, sa pagiging Master Angler. Ganoon din po kay Miriam Galvan, magandang araw kapatid. At yun, wala na ho yata. Kay Ate Yumi De Guzman. Ayan. Dong, magandang umaga, Brother Dong, ng Aristocrat Restaurant. Maraming salamat sa buhay mo, kapatid. At ang Winnipeg Unida, kinikilala ang iyong patuloy na pag-ibig sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga ginagawa na pagtulong sa Kapatirang Unida, at hindi lang sa Unida kundi sa mga nangangailangan dito sa Winnipeg.
Yan. Gusto ko lang ikwento, alam niyo po yung Aristocrat Restaurant kung bakit lagi ko nababanggit. Kasi po, napakamatulungin po talaga ng may-ari niyan. So po, ito po, totoo. Sasabihin ko po to sa inyo. Kung talagang walang-wala na kayo ngayon, at wala po kayong makain dito sa Winnipeg, which is something hindi naman po yata posible. Pero kung talagang walang-wala, pumunta po kayo sa Aristocrat, kumatok po kayo doon, sabihin nyo, wala kayong pangailangan, hindi po magdadamot ang may-ari po ng Aristocrat. Napaka matulungin po niyan. Again, shout out Brother Dong Kalunya, Mami Gloria, pagpalain po kayo buong staff ng Aristocrat Restaurant. Ganon din po ang Jason Abraham Sign and Design. Ang may-ari po nito ay ang Pastor Jason Paul Abraham at si Roxanne Abraham. Ayan, so kung may kailangan kayo sa printing need, ito po sigurado po ito. Quality na, mura pa. Jason Abraham Sign and Design. Kung kailangan nyo naman ng hotdog na pula, Sagana Hotdogs. Ito pong hotdog na ito ay gawa dito po sa Winnipeg, Manitoba. Ang may-ari po nito ay ang isa sa ating kapatiran, si Eloisa Castillo. Pagpalain nawa ng Panginoon ang sambahayan mo, Eloisa, at kay Neo Castillo. So yan, tangkilikin po natin yung hotdog na pula ng Aristocrat, ng Sagana Foods. Ayan. Shout out din po kay Ate Del Sauler. Ayun po ang sabi po ni Yumi Di Guzman. Yumi, lagi ka rin na ikukwento ni Ate Del Sauler. Ganon din po, magandang araw kapatid na Jonathan De Quiros. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang biyaya ng Panginoon ang sumainyo. Kapatid na Rosalie Cunanan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Parang itong si Rosalie ay nasa Toronto, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, so ayan, ang sabi po ni Brother Dong, kung kailangan ng pagkain, I can help. From Dong Kalunya of Aristocrat. Ayan, sila po ay naging bahagi din ng tulong doon sa mga Filipinong nasunugan sa ambang lugar yun. Sa Winkler po yata, may isang grupo po ng mga Filipino o sa Morden, I'm not sure, pero ito po sa South, meron pong isang apartment complex na nasunog, mostly mga Filipino yung nakatira. At alam niyo po, ang mga taga Winnipeg nagtulong-tulong, pero isa po ang Aristocrat Restaurant na naging malaking bahagi sa pagtulong doon po sa mga kapwa nating Filipinong yon. Magandang umaga rin po Ate Evelyn Cameros, pagpalain po kayo ng Panginoon. Dito pong si Ate Evelyn ay kapatid ni Ate LB, pinsan ko rin po ito. Po, alam niyo po, magandang araw sa inyo. Marami po akong mga kamag-anak na dahil sa tinig ng pag-asa ay akin pong nakilala. Akin po silang nakilala. Nung nasa Pilipinas, di kami masyadong close. Pero purihin po ang Panginoon. Sa pamamagitan po nito ay nagkakakonek-connect po tayo. Again, maraming pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan na ibahagi sa iba ang mensaheng ito. By the way, gusto ko lang po sabihin, magkaiba po yung Tinig ng Pag-asa YouTube account at magkaiba po yung Roel Camia TV. Kung mapapansin po ninyo, doon sa Roel Camia TV, ang mga ipinopost ko na lang po doon ay yung pong mga pagluluto, yung pong adventure namin dito sa Canada, yung aking paggagarden. Kung gusto nyo pong mapanood yun po, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Hanapin nyo lang po, Roel Camia TV. Yan. At mapapanood nyo po yung buhay namin dito. Kung gusto nyo pong matutong magluto, o kung gusto nyo pong pagtawanan yung aking mga luto, libre tawa, libre bus, okay lang po. Pero again, iba po yung Tinig ng Pag-asa channel. Meron po tayong channel sa YouTube na Tinig ng Pag-asa. Yan, ang subscriber po kung di ako nagkakamali, nasa 50 pa lang. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe kayo kasi po pagkatapos po nito, ipopost ko po ito doon sa YouTube channel na yon para po naman sa iba na hindi nakakapanood ng live. Yan, so pag hindi po nakakapanood ng live at gusto nyo pong i-share sa iba, yun po, puntahan nyo po doon sa Tinig ng Pag-asa YouTube account. Yan. Again, maraming salamat. It's Wednesday morning here in Winnipeg. Wednesday evening na po sa Pilipinas. Magpahinga na po kayo mga kapatid. Again, hindi pa ho tapos ang laban sa COVID. Ingat-ingat pa ho rin tayo. Social distancing at sanitation ng kamay at ng atin pong mga katawan, malaking bagay po yan para makaiwas sa COVID. Yan, so, good morning everyone. Ito po again ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.